Pinagbigyan po tayo o na makausap natin ang ilan sa mga sa mga bossing natin, lalong-lalo na kapag ang usapan ay yung ADHD. Ayan, para sa kaalaman dyan. Kaya naman po, live dito sa ating booth ng True FM. Meron po kasi mangyayari sa October 18 hanggang 19. Ito po yung The Silver Lining of ADHD Reasons to Celebrate National Conference. At para nga po mas malaman natin, lalo na sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa, ang iba't ibang mga kapanapanabik na mga events at iba pang programa na hatid sa atin ng ADHD Society of the Philippines. Welcome po, Miss Jojo Villarreal Nepomuceno, ang Vice President ng ADHD Society of the Philippines at Conference Chair ng ADHD Conference 2025. Yan. At si Miss Jojo ay isa rin pong Special Education Consultant and Educational Therapist by profession. At kasama niya ang gwapong-gwapong nasa kanyang tabi. Ang kanyang anak na si John Nepomuceno, ang head naman of sales of Cutaway Productions. Isa rin po siyang honorary awardee. Ayan, Senia. Yes. Senia Honorary Awardee 2017 at ADHD Advocate. Yes. Alam nyo, Miss Jojo, sa mga kapatid po natin ng mga nakikinig, kanina pa kami nag-uusap, kanina pa po sila nandito, no? Sabi ko nga, ako personally natutuwa dahil I have friends na meron silang mga anak na meron pong ADHD. Pero kasi sabi ko, there was a time, sabi ko, nung medyo mas bata-bata pa po ako, Miss Jojo, bakit dati yung iba merong hiya, bakit dati parang natatakot kapag meron daw ADHD yung bata, hindi alam ang gagawin ng mga magulang. Pero ngayon, natutuwa ako dahil nga merong mga advocates na katulad ninyo na very much willing na i-educate yung public. Kaya Miss Jojo, yung importansya po nitong nitong pagpaparating natin ng impormasyon sa publiko at sa inyong advocacy, please, ano ba ang importansya nito ngayong panahon na to? Awareness po talaga ang napaka-importante kasi nga sinasabi nila palagi, kasi teacher din ho ako, I'm a special education teacher. Sinasabi ka agad, ay malikot yan, di ba? Malikot, hindi matalino, ganyan. To use the term, bobo. Pero sa totoo lang, hindi po. Ang nangyayari lang po, nalalabel sila na hindi naman dapat. So ang importante, which I mentioned to you kanina, was kailangan ma-diagnose talaga yung bata, or yung matanda. Tapos napag-usapan din natin na pwede to kasi hanggang tumanda sila. They can be adults, dun lang sila nadadiagnose. And lately, dito sa society namin, napapansin namin, yun ang nangyayari, na yung adults ang nadadiagnose already. Tapos madami na silang dinaanan na kahirapan, na difficulty nung bata-bata sila. Na-bully sila or nang-bully sila. It can be the other way. So, kaya nga nagtayo kami ng ADHD Society of the Philippines para lang maka-provide kami. Parent group ho ito So parent group to na naghahanap ng mga paraan para mag-create ng awareness at saka hindi lang ho yun, mag-train. Meron kaming teacher training, meron kaming parent training. So madami kaming mga programa na pwede naming gamitin to disseminate it sa lahat. Sa lahat. At lalo na ngayon, sa edad, sa age ng social media, diba? Mas mabilis na yung information, nga lang kailangan mas malinaw at mas simplified. Kanina may binanggit po kayo na, at tinanong ko rin to of the air, sabi ko bakit meron akong ilang kakilala na na-diagnose sila hindi nung bata sila, na meron pala silang ADHD. Sabi ko, may na nga may edad na pero is it because dahil nung mga dati ay hindi pa ganun ka-open masyado ang society natin sa mga may ADHD? Opo, at kulang pa rin. Kulang pa ang education. Pero at the same time,
mas madami na ho kasi ngayon nagda-diagnose. Mas more awareness, mas marami na ring mga doktor at mga psychologist, mga psychiatrist na nakaka-diagnose. Ang difficulty nga, yun nga, pagdating yung iba nada-diagnose sila, matanda na sila. Late na. Oo, tas madami na silang, pinagdadaanan, nahirapan na sila sa eskwela, pero matalino sila, no? Ang pag nag-evaluate sila, ang tataas ng mga IQ nila, 'di ba? Yung ganon. So parang bakit hindi siya naka-perform ng mabuti sa eskwela? Kasi nga hindi naging klaro na yun pala yung diagnosis niya. Miss Jojo, eto para sa mga bata-batang mga magulang na nanonood, mga nakikinig sa atin ngayon, paano mo nga ba malalaman na kung ang anak mo ay merong ADHD? Kapag ka ba sobrang likot siya, kapag ka ba sobrang tahimik, kapag ka, alam niyo na yun, kapag ka yung sinasabi nila parang hindi naman normal, ano ba yun? Kailan ba yung tamang panahon na, okay, you have to go visit a psychiatrist na? Yeah. Normally po, siguro yan mapapansin nila mga 3 years old pa lang, 4 years old, 5, no? Pero, kaya lang, or minsan late na nga, no? Kaya lang, kailangan silang pumunta talaga for diagnosis. Hindi po pwede teacher, hindi pwede, kung sino lang, Yes, no? so, Kailangan talagang na-train. So, pumupunta ho silang tawag namin developmental pediatrician or psychologist, yung licensed psychologist, at saka kailangan psychiatrist, no? Yan yung mga pwedeng mag-diagnose. Hindi tayo pwede mag-label. Yun ang sinasabi namin. Huwag kang magle-label kasi sabihin nila, ay malikot yan kasi ADHD siguro na ADHD na yan, meron di yan. ba? So Okay. parang hindi rin fair dun sa bata, hindi rin fair dun sa magulang kasi ginudge mo na yung tao, di ba? So tapos the other thing pa kasi po, ang nangyayari, pag matagal na hindi siya na-diagnose, no, minsan nagkakaroon sila ng parang tawag namin comorbid, no? Ang comorbid, ibig sabihin meron siyang co-disorder. Ano to, mga learning disability, nahirapan sila sa eskwela, dun sila napapansin na hindi nakakapag-submit ng assignments on time, hindi makapagbasa at maintindihan yung binabasa niya, or may mga ganon eh. So, pwede siyang magkaroon ng tinatawag namin depression, di ba? Yung anxiety, lalo na ngayon, no? After the pandemic, di ba? Oo, di ba? So, parang kailangan talaga, ang namin is, dalhin niyo sa doktor. Oo. Kasi marurule out naman kung hindi, di ba? At hindi rin naman lahat ng mga malilikot, hindi rin naman yung mga sobra mga tahimik na mga bata ay ayun nga merong ADHD. Tama. 'Di ba? Talagang kasi kasama naman ho sa pagkabata yung kalikutan. Minsan naman yung pagiging tahimik, marami. O kaya kailangan talaga yun sa tamang process tayo. Kaya Sir John, ano ba ang mga natin, mga aktibidades, lalong-lalo na sa mga date na sinabi ko, October 18 and 19? So we have a national conference po in Pasig, actually. Sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Yes. No? 18, October 18 and 19. And ito po ay It's a two-day seminar. Two-day seminar. Meron ho tayong mga developmental pediatricians, meron ho tayong mga psychiatrists. Ang dami ho naming magandang speakers, no? Nagpapasalamat ako kasi yung lungsod ng Pasig po ay si Mayor Vico ho at saka si Congressman Romulo po ang tumutulong sa amin, partner namin dito para ho dun sa conference kasi nga in-explain namin yung importance of awareness. Tsaka 25 years na ho yung organisasyon namin. So matagal na rin po kaya nga malaking sa amin tong pagkakataon na makapag-share sa ibang tao para at least maging aware ba? Maging aware. Kaya ang maganda ho dito, hindi lang ho siya live doon sa pamantasan ng lungsod ng Pasig, pero at the same time, pwede ho sila mag-register online, no? We also have a pwede live rin siya stream pag nasa probinsya kayo, may live stream din sila, no? So pwede silang mag-register para makapag-attend. So meaning hindi lang para sa mga taga-Pasig talaga to. Welcome lahat. You just have to register. Kung pupunta ka in person, okay, i-register mo yung sarili mo in person and online din. Yes po. Ano po ba yung lalamanin nung pinaka-programa?
well, of course, yung ano ba ang ADHD, di ba? Aside from ano yung ADHD, ano yung mga techniques na effective na nag-work. Ano ba, at saka yung, titingnan natin yung psychology part of it, yung mga psychiatrists, meron din ho kami niyan, no? Kompleto, no? Lahat ng mga specialists. So they will talk about living as an ADHD person, and as an individual, no? And also, what we'll have success stories, no? Success stories at saka ano yung mga dinaanan nila para malaman ng magulang kung anong pwede nang gawin. So, parents, teachers, students, at saka everyone actually na may mga na interesado dun sa paksa, no? So yun yung importante, no? And yun ako, I'm very really an advocate because John, no, my son is 29. And you know, so ADHD po siya and he's been very successful so far. Madami yung ganon, no? Kasi pag sinasabi nila ADHD, ay, may problema yan sa eskwela. No? Or baka mahirap kausapin. Mahirap. May ganun sa comprehension. Di ba? Iba-iba naman kasi. Baka biglang magsalita ng masama out of nowhere, mga ganun. Pero at the end of the day po, as long as you can get to manage it naman, hindi naman siya gaano kahirap. Maging successful rin po kayo. Yes. Alright. Ayan po. Maraming salamat, Sir John. Ayan, the son. And of course, si Miss Jojo. Ayan. Di ba sabi ko nga, Miss Jojo, how do I pronounce your name? Lalambutan ko ng konti. Sige, para social. Oo, social. Sabi niyo kasi gusto niyo social. So, pumayag ako ng Jojo. Jojo. Ayan, Villarreal, Nepomuceno. Maraming salamat po sa inyo. At sana maging successful. At sigurado dapat panahon na para maging successful yung ganitong klase ng mga programs para sa awareness sa ADHD. Hindi po nakakatakot ang ADHD sa mga kapatid po natin mga nakikinig. Nakakatakot yung hindi mo aalamin kung ano ba yung dapat mong matutunan para maintindihan ang isang taong may ADHD. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.